So yun ang mga insan, magandang araw sa atin lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at eto, pag-usapan natin. Iba ang pananaw ni VP Sara Duterte dito mga insan. Iba, eto, panoorin natin yung sinabi niyo. Hindi na usaping politikal ang Tama. nangyayari ngayon. Tama. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagtitipon ng isang religious group sa EDSA. Sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na ang isinasagawang kilos protesta ay sumasalamin sa matagal na niyang pananaw kaugnay ng anyay mahinang pamamahala at kabiguang kilalanin at tugunan ang mga problema ng bansa. Tama. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng nararanasang hirap ng mga yun. Pilipino dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, maging ang kawalan ng Magkaroon maayos ka ba na naman ng trabaho, presidenteng tila hindi pa rin ito walang dalaw, nararamdaman ng walang bitaw, Pangulo. ika nga eh. Dagdag pa nito na sa halip na harapin ay mas pinipili ng administrasyon Ang na alam lang ng patahimikin ang administrasyon, mga gipitin naglalantad yung mga ng mga kumakalaban hamong sa ano. kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Tama, Tila isa yan. ginagamit din umano nito ang justice system upang maipakulong ang mga individual na naglalakas loob tumuligsa at Tama. batikusin ang umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang, pati na rin ang mga kumukwestiyon sa kakayahan ng administrasyon o ng Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga naturang aksyon ay nagdudulot ng pangamba sa totoong estado ng malayang pagpapahayag, demokratikong pananagutan at ang lumiliit na espasyo para sa lehitimong hindi pagsang-ayon sa politika. Ipinunto na rin niya na ang mga kabiguan ng Pangulo na mamuno ay nagbunga ng lalong mapang-aping political environment. Sa huli, sinabi ni VP Sara na ang gobyernong tinatapatan ng pananakot ang mga kritisismo ay maituturing na kabigo ang protektahan ang demokrasyang sinumpaan nitong poprotektahan. Tama. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Yun talaga Diyos yun. ang aming sandigan, serbisyo. Yun talaga yung mga insan. Hindi niya kayang protektahan yung ating bansa. Hindi niya kayang protektahan yung mga mga ordinaryong mga Pilipino. Wala siyang ginagawang maayos na programa. Wala siyang, kumbaga, wala tayong makitang direksyon kung saan niya dadalhin yung Pilipinas. 'Di ba? Maliwas yan mga insan, isa lagi nilang sinasabi. Hindi ko alam kung saan planeta, saan dimension sina Claire Castro at itong si BBM kasi sinasabi nila ang daming proyekto daw, makikita nyo naman dyan ang pag-unlad daw ng Pilipinas. Saan banda? Kayo mismo mga insan na nanonood sa akin, kung napapanood nyo man ngayon to, sabihin nyo nga sa inyong mga sarili, sabihin nyo nga, nararamdaman nyo ba talaga ang pag-unlad ng ating bansa? Ramdam nyo ba na pag-angat ng ating bansa? O ang nararamdaman nyo lang yung naghihikahos yung ating bansa? Diba minsan nga nakakatawa na lang yung iba, ginagawa na lang katatawanan yung problema natin. Meron ako ng panood sa Facebook mga insan ha. Hindi mo natin alam kung content lang yun o ano, basta sabi ng teacher eh. Saan makikita, ano ang capital ng Pilipinas? Sumagot yung bata, ma'am, wala ng capital ng Pilipinas, naubos na. Ultimo bata, nalaman nila, alam na nila na wala ng pondo ang Pilipinas. Ang gobyernong ito wala na, naubos na. Kaya nga nagbebenta na tayo ng ari-arian natin eh. Pero ang tanong, yung pinagbentahan, saan ba napunta? Ano ba nangyari? Meron bang proyekto? Di ba? May naramdaman ba kayo na proyekto na pinagamitan ng pondo na yan na sinasabi nyo? Di ba? Oh. Wala. Yung iba siyempre natutuwa, ay meron kaming paayuda. Makakatagal ba yung paayuda na yan? Hindi yan yung kailangan ng tao eh. Yung pangmatagalang pagpukunan ng pinagkakitaan, matagalang pagpukunan ng kakainin ng sambayan ng Pilipino.
Hindi palaging yung mga oligarko lang at mayayaman yung kikita at mananamantala dito sa pataas presyo na nangyayari dito sa ating bansa. Ang mga mahirap talaga maging mahirap sa Pilipinas, mga insan, sa totoo lang. Dahil sobrang hirap pa na pinapalubog ka palalo. Lugmok na lugmok ka na, pinadadapa ka palalo. Ang mga mayayaman, yung mga mayaman na mas lalo pang yung mayaman sa paghihirap ng mga yung mga ordinaryong Pilipino at nabalutang tao. So yun mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Huwag mong matakot mga insan mag-subscribe, libre lang naman yan. Wala pong bayad yan. At syempre, huwag niyong kalimutan bisitahin yung ating Facebook page at TikTok. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.